Bagaman may mga nakikitang pagsubok ang ilang kongresistang uusig kay Vice President Sara Duterte sa impeachment trial, kumpiyansa po silang malakas ang kanilang ebidensya laban sa Vice Presidente. Saksi si Jonathan Andal. Sa sama-samang pagharap sa publiko ng 10 sa 11 impeachment prosecutors ng Kamara, buo ang kanilang kumpiyansa para sa nalalapit na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Si Representative Jervil Luistro ang tatayong lead prosecutor. The evidence of the prosecution is strong. Kahapon, ipinatawag ng Senate Impeachment Court si Vice President Duterte at binigyan ng 10 araw para sagutin ang impeachment complaint. Naniniwala ang mga kongresista, kapag umusad na ang paglilitis, dapat sumipot ang bise. This is likewise her constitutional duty. People are waiting for her answers. I believe she should attend and present her defense. Lahat ng kongresistang nasa prosecution team bumoto ng yes sa impeachment. Pwera na lang sa taga Mindanao na si Bukidnon Representative Keith Flores. Pinili niya noong mag-abstain. It cannot be denied that there are a lot of people in Mindanao who are actually for the Vice President. So that playing a factor, yes, that played a factor also in my considerations whether to vote or not to vote. I'm taking on the role because not only was I elected, but because I also saw what was presented before the Committee on Justice. Inanunsyo na kanina ang mga tokang articles of impeachment ng bawat kongresistang uusig sa bise. Sa Article 1, tungkol sa maring paggamit ng bise sa 612.5 million pesos na confidential funds, si Congressman Luistro ang mangunguna. Sa Article 2, tungkol sa maring unexplained wealth ng bise, si Congressman Terry Ridon ang lead. Sa Article 3, tungkol sa maring panunuhol ng bise sa ilang opisyal ng DepEd para paikutan naman ang mga batas sa procurement, si Congressman Joel Chua ang lead. Ang Article 4 tungkol sa banta ng bise laban sa Pangulo, First Lady at dating Speaker, si Congressman Lawrence Defensor ang mangunguna. Magsisilbing House Trial Spokespersons, sina Lanao del Sur 1st District Representative Zia Alonto Adyong at Kabataan Party List Representative Rene Co. Sa ngayon, puspuso na raw ang paghahanda ng mga kongresista para sa trial. Ang nakikita raw nila ngayong pagsubok, fake news. One of the biggest challenges that we face is fake news, trolls na mali ang ikinakalat na balita, maling ebidensya ang binabarina sa utak ng ating mga kababayan. Kahapon, sa pag-convene ng Senado bilang impeachment court, ipinasa na rin ng Kamara ang kanilang formal entry of appearance o yung dokumentong nagpapakilala sa kanila bilang mga public prosecutors sa kaso. Bago ang mismong paglilitis, magkakaroon muna ng pre-trial kung saan inaasahang magsusumite ng listahan ng mga ebidensya at testigo ang magkabilang kampo. Ako si Jonathan Andal, ang inyong saksi.